Magandang gabi ulit at sa ngayong kapanahunan maraming pastor ang ililigaw ang marami. Nakasulat yan sa Biblia, paulit-ulit na marami ang mga magtuturo kundi mga pastor at magdadala ng alagad sa kanyang likuran at ililigaw ang marami. Katulad nitong turo na Jesus only save. Akala niyo tama, tunog tama. Totoo naman, Jesus save. Pero ano ang sinasabi ni Kristo? Ah, sa aklat ng Juan 14:15, anong sinasabi ni Kristo? Basahin natin. Kung ako inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ni Kristo. Kaya kung hindi pwedeng Jesus only save pero hindi mo tutuparin ang kanyang mga utos. At ano ang mga utos? Una, sa aklat ng Roma 10:17, may isang utos na doon. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita. Salita ni Kristo, kinakailangan makinig ka. Ito karamihan sa born again, Jesus always save. May napanood pa ako, hindi mo kailangan ng relihiyon, ganyan siya magturo. Hindi mo kailangan ng relihiyon, hindi mo kailangan basta hindi kailangan ng pastor, hindi kailangan ng pastor, hindi kailangan ng relihiyon, hindi ko kailangan, Jesus only save. Paano kang maliligtas? Wala ka nga sa loob ng katawan ni Kristo. Pupunta ka kay Kristo, pero wala ka naman sa loob ng katawan ni Kristo. Hindi gano'n ang tamang turo. May proseso. Kaya nga sinabi ni Kristo, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sa aklat ng Marcos 16:16, inutusan kayo na magpabautismo, kinakailangan gawin ninyo yan. Marcos 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Kapag hindi mo yan ginawa, kasi ang magliligtas yung ebanghelyo ni Kristo, yung kanyang salita. Puro ka sa Diyos, hindi mo kailangan ng relihiyon. Mali. Mayroong itinatag si Kristo, yung kanyang iglesia sa Matthew 16:18. Pag-aralan mo yan. Pag-aralan ninyo yan. Sa mga born again, madalas yan ang lalo na may magaling sa Bible si C.J. Texon David, yan. Pero pag nagturo siya, papunta sa impyerno ang mga tinuturuan niya sapagkat hindi niya alam ang Matthew 16:18, ang katawan ni Kristo. Hindi niya alam. Efeso 4:4, hindi alam ni C.J. Texon David. At ang turo lang niya, ang kinakailangan natin ay relasyon sa Diyos. Mali. Sapagkat si Kristo ay may mga utos. At pag tinupad mo ang mga utos, hindi ka relasyon. Ano kayo? Relasyon na boyfriend, girlfriend? Hindi ganyan ang turo sa Biblia. Mukhang tamang pakinggan lang, pero hindi ganyan ang turo sa Biblia. Kapag tinupad po ang mga utos ni Kristo, katulad ng makinig ka, manampalataya ka, mag-confess ka na si Kristo ang iyong tagapagligtas at manampalataya ka tapos magpabautismo ka, saka ka papasok sa katawan ni Kristo. At dahil doon ka maliligtas. Hindi pwedeng maligtas ka sa pagtanggap mo kay Kristo, parang baligtad. Ikaw ang tatanggapin ni Kristo kung ikaw ay karapat dapat, kung ikaw ay nakasunod sa kanyang mga salita. Yan lamang po at sana'y naunawaan nyo ang aking sinasabi. Kung ano ang gusto ninyong topic ko pa, i-comment ninyo sa baba at masaya ako na maglingkod sa inyong lahat.